Sa nakaambang taas presyo ng bigas mula 60 pesos kada kilo sa susunod na 4 na buwan kasabay ng anihan, tinitingnan ngayon ng kagawaran ng agrikultura ang posibilidad na paggamit ng rice blend at corn blend. Ibig sabihin, pag-aaralan ng DA na baka maaaring paghaluin ng local at imported rice habang ang bigas at mais ay pagsasamahin din. Ayon sa DA, sa paraan daw na ito maaaring mapigilan ang pagsirit sa presyo ng bigas. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan mula sa report na ito. 4 na buwan bago ang nakatakdang harvest season ng mga magsasaka sa Setyembre, una nang iniulat ng Department of Agriculture o DA ang posibleng taas presyo ng bigas sa nasabing buwan na maaaring maglaro sa 60 pesos hanggang 62 pesos kada kilo. Ipinahayag ito mismo ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC Committee. Ayon sa kalihim, bunsod ito ng mataas na presyo ng fertilizer kung saan ngayon nasa 3,000 pesos, ang presyo nito mula sa dating 1,650 pesos. Gayunpaman, posible naman daw na mapigilan ang pagsirit sa presyo ng bigas kung gagamit ng tinatawag na rice blend at corn blend na ikinonsulta na rin daw ng ahensya sa mga rice industry, magsasaka, millers at iba pa. Napag-usapan kahapon na pinapagawa na namin to try is a 70-30 blend. So with that, kung mag 70-30 or eventually 60-40 or whatever it is, because we have to support our local rice. So we want 70-30 para tatakbo yung local, tatakbo yung imported, hand in hand. So bababa, it's a corn blend 50-50. Kasi ang corn ngayon is 17 pesos per kilo. Ang white corn or 18 pesos, ang palay natin yung high recently nasa 25. Ang minimum na tingin namin para kumita ang farmer sa palay in September dapat 22 pesos wet or 27 pesos dry at these fertilizer prices. So kung 27 yun kunyari, tapos ang corn nasa 20, pag 50-50 mo yan, pababa. And we've tried it in the DA for a week. I've been eating it personally. Okay siya. Blend ho ng Corn, palay at white corn and rice. rice? Yes. Okay. Hindi, actually, I couldn't really tell the difference eh. Ipinasubok na rin daw ito ng DA sa Uplift Committee nitong nagdaang pulong nila kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, ang paghahalo raw ng bigas at puting mais ay tradisyonal nang ginagawa sa Cebu, ngunit hindi lamang daw ito tinatanggap sa Luzon. Samantala, bukod sa dalawang solusyon na ipinahayag ng DA, humihingi na rin daw sila ng karagdagang 26 billion pesos na pondo para sa plano nilang pagbibigay ng fertilizer sa pamamagitan ng voucher system. Tiniyak naman ng DA na kung mapopondohan ito at maipatutupad ang ilang interbensyon na pinaplano nila, wala nang magiging pagtaas sa presyo ng bigas sa Setyembre. Sa pinakahuling pagtatala ng DA, nasa 45 pesos hanggang 50 pesos pa ang presyo ng kada kilo ng bigas sa merkado. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.